Okay, so this is now another episode of the Boys After Dark. So, this is now the Ayman episode. Okay, so please introduce yourself, Mr. Ayman Tura. Okay, my name is Ayman Carlo Turla. Um, grade 12 student, grade 12 Eredani, currently 18 years old, and lalaki ako. Oh yes, that is true. So your pronouns are he, him? Yes. Okay, so dito, pwede lang mag-Tagalog. Okay, so you don't have to think kung English or Tagalog. Basta magsalita ka lang normally. Okay, so ang onting rules, bawal ka tumingin dito. Okay. Okay. So sa The Boys After Dark, we always start off the episode off with the question, what is your most memorable dorm experience? Actually, madami eh. Kasi, given the fact na dormer ako since grade 7, Mm-hmm. edi, feel ko madami. Daming Pero, bardugol na, pre. daming Kulit bardagulan. lang talaga. Pero yung hindi ko kulit lang. talaga makalimutan, I guess, ng grade 7. Grade 7, ano ba nangyari? Two things actually. Kasi, doon yung pinaka-strict at the same time, parang pinakatakot mag-commit ng mga offense. Oo, diba? Naalala ko noon, especially doon sa kwarto nyo noon. Ano bakit? yung room nyo noon? 103. 103. Mhm. Nakikiusap lang ako sa inyo. Tapos bawal mag-room hop sila sabi. Tapos biglang pumasok si Sir Jerry. May kakausapin ata, kinausap ata kayong dalawa ni JB tapos ikaw. Tapos nung binuksan niya, nandun ako sakto sa likod Ay, ng akala niya pinto. nag-room off ka. So, in the end, hindi ako nahuli kasi nakatago ko dun sa likod ng upuan. Ng likod ng... Oo, yung nagtago ka sa likod kasi natatakot ka. Oo. Tapos buti na lang yung cabinet nun nakabukas. Kasi umupo si Sir, hindi ako nakita. Tapos parang, ako basta may isa sa inyo tumatawa. Kasi nakikita ka namin. Laki-laki yung tao. Tapos, ito si Sir, di niya napapansin. Tapos nung sabi ko, sige, 1, 2, 3, step out, tapos out na. Parang walang nangyari. Pero yung isa pa siguro is yung room ko nun, 101. Yung kami apat nila Maru, Gio, tapos ni Judge. Yung parang gabi-gabi, like, tinatanggal namin yung mga kutsyon ng kama, tapos nilalatag namin. Naglatag kayo. Alam mo, sa maalala ko rin sa room nyo is yung parang libro na pinagpapasapasahan nyo, tapos babasahan nyo throughout the year. May parang maalala akong gano'n na story sa inyo eh. Basta may isa kayong libro na binasa nyo lahat. Na parang pinag-share nyo. I thought that was cute. So, you know, Ayman, we all know that you are the SSG president. SC. SC, iba na pala. SC president. So, which means na palagi kang busy. Palagi kang pagod. You know, so, sometimes, gusto mo lang tumambay sa dorm, tas mag-chill, buksan yung fan. So, ang first question ko sa'yo, anong number ng fan ang favorite mo? Sorry. Sige. Ang random naman Sige. kasi. Depende. Pero, pinaka-comfortable ako sabihin ko na lang number 1. Lalo na kahit summer. Ganito kasi ako. Although, like, nasanay na akong electric fan na, hindi na aircon. So, madali na akong lamigin. Kunyari, nung mga bandang December, sobrang lamig. Di parang ayoko na mag-electric fan. Ngayong summer, parang nasasanay na ako na number 1 lang. Kahit alam ko kailan pwedeng number 3, pero kasi parang uncomfortable yung tapos yung parang hindi rin ako makatulog, ganun. Ako kasi personally, naririnig pala ito. Personally kasi ako number 3 talaga eh. Bakit? Kasi like, alam mo yung white noise? Yun yung sabi mo na, gusto ko yun, pre. Like yung constant noise lang na yun, napaka-soothing sa akin. Sa team mo, pre, would you try ever, number 2? Number 2? Well, pinaka-stable naman number 2. Pero kasi, nasanay din kasi ako nung December na, halos 2 months wala akong electric fan na ginagamit. Kasi nasa lab. Sabi ko kasi malamig naman. Nasa lab. Nasa lab yung
electric fan mo? Ginamit namin pang dry ng research namin. Oo. Eh di, sabi ko medyo ramdam ko na yung init. Parang may 2 weeks pa akong hindi ko kinuha yung electric fan. So, wala akong electric fan. So, parang Tiniis nasanay mo? lang. Hindi naman sa natiis. Parang ganun. Tiniis ko na lang. Kaya pala every time na pumasok ako sa room nyo, wala kang blanket. Sanay ka ba na walang blanket? Kapag natutulog, Oo. oo. Hindi ko kailangan ng blanket kung hindi malamig. Really? Parang ganun. Kahit all throughout the night, biglang lalamigan. Okay lang sa akin. Basta ano yung ginagawa kasi since, di ba, yung, ano yun? Yung higaan ko, katabi ng saksakan. Kung gusto ko patay electric man, Alisin lang. Ganun ako eh. Paa yung gamit-gamit ko. Ganun na lang. Kasi kesa naman na yung gigising ka po, kukunin mo yung kumot. Tapos parang bigla kasing minsan nawawala yung tulog mo. Ganun. Yung ako gagano'n ka, tanggal, tapos tuloy tulog. Ay, angas. Kaya pala no blanket gang ka. Ako personally, I cannot sleep without a blanket. Kailangan ko yung parang nag-hug. May nag-hug sa'yo. Lang. So, moving on to the more serious questions, what came to your mind kung bakit, why did you want to serve our school as a SC president? Where did that come from? Siguro kasi, nung grade 7 to grade 9, or grade 7 to grade 8, very unserious ko. To the point na parang, alam mo yun, yung parang sinuntok ka na ng katotohanan. Tapos, you still don't wanna... hindi ko pa na-imagine sarili ko. Tapos nung grade 10, nakatry ulit ako class president. Go red? Shout out Gluan. Parang sabi ko na sa sarili ko, okay naman siya. Wala namang masama. Hindi ganun. Like, kaya ko naman makisama dun sa mga maraming tao. Like, maraming umaasa din naman sa akin. Yung parang, yung may sense of responsibility at the same time, hindi siya nagiging burden sa akin. Tapos, until na sabi ko, kaya ko naman pala. Ganun. So, trinay ko mag-run as PIO nung grade 11. Yeah. Surprisingly, madami pa palang gusto sa akin. Kasi siguro naman, like, trusted lang nila ako. Tapos, doon ko lang din nalaman na ako pala yung highest vote. Ay, really? Like, highest turnout? Like from president to others rep, ako yung pinaka I think nasa 76%. So parang tumaas na yung pakiramdam mo sa pagiging... Tapos trinay ko na yung workload nung grade 11. Sabi ko, kayang-kaya naman. Parang sabi ko, meron ulit yung fuel na sabihin ko, gusto ko pa ulit mag-serve pero as much bigger kasi I think kayang-kaya ko naman siyang gawin. Until ito ako ngayon, na-trust pa naman nila ako. Got it still. Sabi ko, papanindigan ko kasi masaya din naman ako sa ginagawa ko. Okay. Pero, do you think, pre, na parang, were you ever ready to become a president? An SC president? Kasi medyo different degrees na yun sa normal na homeroom president eh. Honestly, for me, hindi ko pwedeng masabi na ready talaga ako. Ready rin ako naging PIO, ready din ako naging president. Like, bigla-biglaan siya, pero hindi naman ibig sabihin na ready akong yung parang sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako ready na mag-president. Parang sinasabi ko na sa sarili ko, ano yun? At tatry kong gampanan yung mga roles ko at the same time, yung parang yung magnitude ng president itself. Like, papanindigan ko lahat ng ibibigay sa akin kasi kaya ko naman. Kaya sabi nga magandang time management lang. Pero, yun nga, di mo pa rin may iwasan yung parang may isip mo sa sarili mo, ay parang nagkukulang ako. Basta, ang gagawin ko, tatry ko pa rin yung parang magbabago. Okay. So, it's not parang you're ready or not, diba? Parang you just jumped into there expecting to improve while you are the president. Parang ganun. Kasi, yun nga, parang one time ka lang rin naman eh. So, you never know if you're ready or not. Diba? Kasi, yun lang yung cool. Kasi, ako, I for one, am not a leader type, diba? One time lang siguro nung sa Sportsters. For me, parang sobrang layong degree talaga na ikaw, you are the top, yung parang sa taas ka ng
student affairs, I guess. Mm. Wala lang, parang napaisip ako din na paano ka nakakapag-prepare? You know, how do you prepare yourself to be ready or even come close to being ready sa pagiging president? Ay, ano lang din siguro. Kasi 'di ba marami naman din ako connections, magaling din ako makipag-usap sa mga tao. Tas being the president doesn't mean na nasa taas ka lang. Oo. Parati mo ring isipin din yung mga moral din ng mga members mo, yung mga student din. Like realize that there's a problem. That's your role din na kung gusto mo maggampanan yung pagbabago. You should really have that drive, you have that discipline to serve. Kaya, isa din sa mga natutunan ko along the way na hindi mo kahit ikaw yung pinakamataas na posisyon kahit sa Pilipinas, kung hindi mo naman kayang makisama or parang makontrolin din yung mga miyembro mo. Wala lang din point. Kasi kahit ikaw yung pinakamagaling, mahirap din nga ikaw lang yung gumagawa mag-isa. Yun kasi yung parang checks in and balance. Checks and balance. Pero, yun nga yung coolest. So, parang for you, it's not just a one-man team. Hindi talaga. So, what do you think a president is? A president is the most parang empathetic and very understanding type of person. Kasi kahit alam ko may sarili kang mga desires, kailangan mo ding isipin yung different na perspective ng mga iba. Kunyari, may gustong event na ipropropose. Una, magpropropose yan students. Then, kailangan mong i-give up, ilalakad sa higher ups hanggang ma-approve. Pero, that doesn't end there kasi you have the opinions of the student, you have your own opinion, may mga opinion din yung teachers and yung management committee. So, kailangan mo ring parang i-balance out kung saan doon yung mas mabigat na magnitude na parang mas makaka-benefit sa lahat. Parang kailangan mo mag-compromise parati. Like, hindi yung, gusto ko tong mangyari, ito dapat yung mangyayari. Pero sasabihin ng higher ups na, ay, hindi pwede to kasi ganyan-ganyan. Tapos, alangan na sasabihin mo, ay, hindi, dapat, ito pa rin dapat mangyayari. So, kailangan niya may compromisation na at least meet at the middle. Dahil, tawag dito, ganun din talaga sa buhay eh. Hindi mo rin naman makukuha lahat ng gusto mo. Kaya kailangan mo ding humanap ng paraan para parang somewhat is yung compromise i-compromise mo kung anong kailangan mong gawin. And as much as possible, yung parang intindihin mo din sila lahat. Kasi, first of all, president ako. Pwede kong i-dedicate buong buhay ko or buong school year na mag-serve. Pero hindi mo rin naman kasi mamamanage din yung parang work mo sa school, work mo sa personal life. Tapos malalaman mo na lang bigla-bigla na hindi rin pala, parang yung mga members mo, kailangan mo din sila intindihin na, ay kuya, busy sila nito kasi darating yung big kiss. Wow. Sabi ko, sige, pasa ko na lang sa iba. Tulong na lang sila kung kaya nila, kung may oras sila. Parang ganoon. Hindi yung, ito, gagawin mo to dapat tapos mo na siya by this time. Pero, yung parang hindi mo na sila iniisip. Magbibigay ka lang ng utos, pero hindi naman dapat ganun. Damn. So, kailangan mo talaga maging understanding at the same time maging patient. Kasi, mahirap ngang mag-isa kung ikaw lang yung kagalaw. Tas di pa yun included yung, di ba, let's say, napagplanuhan nyo na, di ba? Kayo pa yung gagawa. Kami pa yung gagawa. Kayo pa maglalakad. Yun yung magpapaga, ano ba? You'll make it happen, di ba? Tas, alam mo, naaning ako dun. Kasi like, you can never, make everyone content. Di ba? Yun yung parang naririnig ko din sa sinasabi mo eh. So, paano ganun yung decision-making process mo sa mga ganung situations? Una kong ginagawa is, titignan ko yung pros and cons ng kung kaya mangyayari yung event. Inisip ko, traditional event siya. Pero biglang iisipin ko, kung traditional event siya, hindi ba paulit-ulit na lang? Tapos sasabihin ko, ano pwedeng gawing paraan para parang in a sense na mabago or ano.
dito, yung parang there's a little twist para hindi lang siya parang feeling na paulit-ulit na lang. Introduce tayo ng bagong game. Mag-introduce tayo ng bagong segment. Tapos, kung hindi pa rin talaga, yung alam mo yung after ng event, yung hinintay namin yung criticism, kung ano yung pwede namin i-improve. Like, hindi namin, wala pang baby. tas hintay namin, kung wala mag-feedback, edi tatarang na lang kami mismo dun sa na-observe ng mga higher-ups kasi may mabibigay talaga sila. Kung meron din naman criticism, parang, alam mo yun, naka-ready na sa activity report yung things to improve namin na parang ituturo na lang namin dun sa upcoming na susunod. Tulad nung na-observe din namin or recommendations, parang every event is parang baguhin na yung flow ng program. Ay, we? May parang bagong thing na yan. Hindi na siya yung paulit na intermission, game, intermission, may segment ulit, game. Parang iibahin talaga siya in a way na parang panibago siyang program, tas hindi lang siya paulit-ulit. Kasi kung lahat sasabihin traditional talaga siya dito, wala. Parang, paano kung grade 7 ka, tas up to grade 12? Kung ikaw yung grade 7 ay parang malam mo, ay, nagawa na namin to dati, lagyan lang ng ganito. Hindi, kailangan mo rin talagang mag-isip. Kailangan mo rin talaga yung creative thinking kung ano pwede mong gawin. Kaya, yun nga, papasalamat ako nung nag-form ako ng party. Pinag-isipan ko talaga siya. Like, dapat may magaling din mag-speak, may magaling sa PubMats, yung creatives. May magaling din yung parang, yung kahit wala ako, kaya niya mag-support. So, parang before even na maging president kayo, pinaplano mo na yun? Pinaplano ko na lahat yun. Alam mo pre, like, naaangasan ako sa'yo. Kasi like, do you remember nung sa Ruby, di ba, syempre naging president ka, tapos tinanggal ka nun. Na-impeach Na-impeach ka nun. And like, ako naaangasan ako, kasi like, di ba you're explaining yung, parang kanina, yung mga tanong ko sa'yo, tapos, how, bakit kanila na-impeach? Syempre, there's this growth, pero, you know, like, naaangasan lang ako na sobrang poetic, na-impeach ka nun, tapos ngayon na you are now the SC president. You know, how did yung parang experience mo nun nung na-impeach ka? How did it affect yung parang mindset mo sa pag-take leadership? Kasi actually isa lang yung reason siguro. It's because of my grade. Yun nga rin yung tinanong ko sila Fem kanina like parang mababa kasi yung grade mo or something like that. Dos yung grade ko nun, 2.02, yung first quarter. Second quarter naman is, I think, 1.97. Taas ng konti. Pero kasi, yung point ko lang dun is, meron kasi yung parang, dedicated ka. Yung kaya mong sagutin yung mga problema or yung mga tanong ng mga parents. Kaya mong panindigan yun. Okay, so parang wala ka talagang kasi yung kakulangan sa pagiging president. Sadyang yung grades lang talaga. Yung grades lang talaga. Parang pinagbasa nila. Like, yung sinasabi nila na, ayaw ko mag-mention, yung top DL na lang natin maging president natin kasi ganito yung grade ni Ayman. Damn. Kaya parang sabi ko, na-challenge na lang ako dun. Kasi, ako din, medyo nahirapan din ng grade 7. Pero friendly ako, approachable at the same time. Yung pwede nila akong maasahan. Like as a president. Yung ganun. Pero, yun nga, nalalaman nila yung mga grades na yan. Tinake into account nila yun. Sinasabi nilang hindi daw ako parang nagsaseryoso, ganyan. Ay, what? Parang, kaya lahat ng officers namin, sabi, sige, palitan na lang lahat. Kaya, from president, naging peace officer. Ay, that's crazy! Kaya, sabi ko, naging challenge na lang din sa akin yun. Kasi, so parang yung parang domino effect nun, it's not necessarily on your pagiging leader, but yung sa academics mo. Actually kasi, sabi din kasi ng nanay ko, wag daw ako mag-hold ng any position. Pati yung pagsabak namin sa Pisay, sabi niya, wag kang kukuha ng positions ha, ganyan.
Pero gulat na gulat ako nung inelect akong president. Sabi ko, hala wag, ayaw ng nanay ko yun. Ay, kasi, syempre, nung first day pa lang, alam na agad kung sino yung pinaka-energetic, pinaka-outgoing, diba? So, so parang different yung understanding ko nun. Nilagay ko yung parang idea na yon dito sa outline ko. Para parang point of reflection na hindi ko alam na ganun pala yon. So, angas. Wala lang. So, for you, do you think na nagkulang ka nun? Or hindi naman? Honestly, it's grade 7. Grade 7 yun eh. Babaw. Ang babaw din. Pero syempre, mas-challenge ka din kasi alangan na. Tapos, alam mo yung parang chismis, president ka na, tinanggal, tinanggal. Kasi parang iisipin nila, wala to, parang hindi bad president. Parang yun yung akala ko noon. May May pagkulang ka as a president, yung pala hindi. Damn. Ginagampanan ko naman yung role ko nun. Honestly, napapansin ko rin na whenever yung sa card giving noon, ikaw yung nagsasalita, ganito, ganyan. At saka nakita ko rin ng gluon. Solid ka rin ng gluon. Hindi ko kasalanan ko tutusin yun eh. Pero, syempre, sa pilitan. as the president of the house, kailangan. Ikaw binabato nun. Pero honestly, you did great. Diba? Pero, ano sa tingin mo yung final nail in the coffin na yung gusto ko mag-SC president? Nung PIO ka ba? Or nung gluon? Or nung Ruby ka pa lang? Gusto ko mag-SC president. Kailan yun pumasok sa utak mo? Siguro isa rin kasi sa pinaka linulook up to ko na tao nun is si Kuya Treb, yung previous SSG president. Although hindi, parang alam mo yun, kahit kahit alam ko sa sarili ko na sabi ko nahihirapan ako, ganyan. Parang nandun lang siya para to guide. So sabi ko, kuya, paano kung tatakbo ka ng SC president? Tingin ko hindi pa ako ready or parang bigla-biglaan grade 11 lang ako nag-start ulit mag-leadership. Leadership na sa student council. So, sabi ko, hindi kakayanin mo yan. Tingnan mo nga din ako, hindi naman din ako. Ay, marami na siyang background, pero kinayanan ko. Kasi sabi mo nga, magkakaiba-iba tayo ng parang way or yung path natin about sa leadership. Hindi naman kailangan na you were born with it. Pwede mong gawin na, ayun, growing up, marirealize mo din na gusto mo mag-serve. So hanggang yun, nag-stick sa akin. Sabi ko, hindi, gusto ko talaga mag-SC president kasi ako rin yung ina-expect ng mga taong bayan na kasi ikaw yung parang face honestly. Dahil PIO ka. Tsaka ikaw rin yung easy, super duper easy kausapin. Ayun. Sabi ko sa sarili ko na hindi naman sa parang sinasabi ko na lang para lang may magawa ako. Parang sinasabi ko na lang din na para yung alam mo yung may sense of responsibility na parang hindi mo kailangan gawin pero gusto mong gawin. Yun rin kasi like namamangha ako na parang being an SC president is totally optional. Diba? Hindi ka naman finorce, wala naman ganun. Like, sarili mo, binigay mo para dito sa school. Like, alam mo naaning ako sa mga ganun na tao. Na parang, saan nila nakukuha? Saan nila nakukuha yung passion to serve or ganito, ganyan? Ikaw personally, saan nanggaling yun? Iba-iba kasi tayo ng mindset eh. Like, karamihan kasi sinasabi na, student council, ano na naman yan, dagdag trabaho. Kailangan mong isip-isipin yung, tawag dito, kailangan ko na naman gagawin to. Parang every month may gagawin, every week kailangan problemahin to, ganyan. Iba naman kasi sa akin, parang yung mindset ko naman is like, other than, parang sabi mo, kasi parang, ako kung hindi mo alam yung ibig kong sabihin na, meron kasi gusto ko mag-serve sa taong bayan, ganun. Ang purpose ko kasi or parang mindset ko is like, it's not the position itself that finds it fascinating for me. It's parang, it's yung parang ability and the benefits. Na to help na yung... not exactly na parang, parte na yung to help. Pero yung as much as possible, tinutulungan mo rin yung sarili mo. Like,
sabihin natin na o nga, SC president ako, dagdag trabaho, kailangan ko isip-isipin to. Pero, that doesn't mean na ako lang mag-isa. Kaya nga sabi ko, pinagplanuhan ko May talaga group kung sino ka. yung gusto kong Oo. kunin. Para at the same time, yung nasa position ako, yung kaya kong kausapin, kaya ko rin silang pakisamahan. At to the point na yung parang hindi rin ako mababurnout na, alam mo yun, yung ako lang yung gumagawa, tapos sasabihin ko, pagod na ako, ganyan. Hindi naman. Meron din kasi ako yung nagiging close. Kunyari, kaya pansin mo din minsan, sobrang tambay na ako sa faculty. Oo nga, napansin ko nga naman time. Nandun ko sa... Ganun, parang, Guidance. nakikipag-usap-usap lang din ako sa kanila, ganun. Mm. So, parang, along the process, meron din akong comfort na, parang support system, na sasabihin kong, na-enjoy ko. Dahil dun sa position na. Dahil sa position, not only sa the position, yung parang yung, tawag dito, yung sabi mo, yung ability ko. Tapos, at least yung parang nirespeto ka rin. Oo. Like, kunyari, may nakikita, alam nilang may mali siyang ganyan, parang titignan mo lang, tapos parang alam ko ng mali yung ginawa ko. Parang ganun. Kasi at least, you're trying to help, you're trying to help yourself along with yung you're trying to help other people. Kasi, Okay. yun nga, hindi mo naman din mapipilit ang isang tao kung wala kang gagawin. Oo, totoo. Dito. Although hindi talaga sobrang smooth parati yung mga journey namin. Pero at least, yung parang yung gusto namin gawin, napuput into use. Oh. Hindi lang siya yung parang, ay, trip ko magganito, gaganito lang ako. Ay, hindi ko muna feel magganito. Pwede ko ring gawin yun habang nasa position ako. Oh. Pero at the same time, meron ka talagang linolook up to. Kunyari, imagine mo yun, no? Meron kang power or authority na, uy, anong gagawin natin sa welcome party? Yun nga. Parang gano'n, yung, uy, mamimit natin yung bagong grade 7, ano kaya yung pwede natin gawing pakulo sa Yung kanila? opportunity na yun. Yung opportunity na yun. Yung gusto mo from being Part lang yun, pero marami pa naman kasi. Alam ko na sasabihin ko yung opportunity, di parang kinontrol ko na sila. Hindi naman. Pero yun nga. Oo. Malaking bagay rin na ikaw yung may pinakamalaking pinakamalaking part nung nung pwede gumawa ng something amazing for other people. Tapos yung pinaka na-admire ko siguro dun sa yung sa position ko is yung parang easy going talaga na madali kang kausapin at the same time marami ka nakakausap. Kasi connections na yun eh. Ayun nga. Parang kunyari malalaman mo na lang na graduate ka na. May makakaalala pa rin sa'yo. Oh. Yung ganun. Like, kasi tas nagtatanong ako, sobrang naging conscious kasi ako, sabi ko, parang hindi ko na kayang gampanan yung leadership, yung pagiging SC president ko minsan. Kasi yun nga, sabi ko, nagiging grade conscious na rin kasi ako. Sabi ko, ang taas-taas na nilagyan to sa grade na to. Tapos parang nagko-consult ako ng mga teacher. Sir, pig mong sabihin, para maging good leader ka, dapat magaling ka rin sa academics. Sabi ko, tapos may nagbibigay silang pangalan, ganyan-ganyan na, hindi naman necessarily. Kung ano talaga yung kaya mong gawin o yung gusto mong gawin, yun talaga yung uunahin mo. Yung grades na yan, parang sinasabi niya, just try your best. Hindi mo naman kailangan... Doesn't define you. Parang hindi mo naman kailangan maging ikaw yung pinakamataas dun sa isa, ikaw pa yung pinakamataas sa isa. Kasi mahirap talaga yun. Imposible rin yun, bro. Ayun, sabi ko na lang, parang sabi ko rin naman sa sarili ko, may sarili tayong pacing. Oo, May totoo. sarili tayong way. Hindi naman ibig sabihin na gusto ko tong makuha. Wala na bibigay din sa'yo agad-agad. Hindi naman. Parang sariling sikap mo rin yung sariling gawa mo rin yung gagawin mo. Ayun. Parang I'm trying to enjoy things na lang na hindi ako nagbabother na, hindi naman sa walang pakialam sa grades. Yung parang hindi nagbabother sa akin yung grades ko. Kasi yun lang talaga yung nakayanan ko. Parang ganun. Okay. Pero sa mga ganong situation, pre, like, ano yung main priority mo siguro? Your happiness. Yun yung, yun ba? Or other Ngayon? things? Siguro hindi happiness yung inuuna ko. Ano? Siyempre, college. Amen. Amen, Siyempre, brother. college. Kasi, yun nga, pwede ka rin makahanap ng happiness, nandiyan lang siya. Oo. Pero yung mga opportunity kasi na kunyari, once in a lifetime na sa tingin mo, kunyari,
once in a lifetime ka lang magte-take nito, kailangan mo ng galingan dito. Omsim. Once in a lifetime mo na lang sila, kunyari, kasi alam mo yung parang once in a lifetime opportunity. Kapag naggawa mo na, darating yung happiness. Oo. Kasi parang yung fulfillment, parang sinasabi mo, ayoko na mag-review, hirap na ako. Pero yung sa tingin mo yung parang after mo mag-review, after mo naghirap, tapos makikita mo yung result. Parang Okay, so nag-i-invest ka right now for that happiness. Okay. Parang gano'n. Hindi mo naman nasasabi na, ay, uunahin ko muna tong saya kasi, yun. Kasi parating tumatatak sa isip ko kapag sinasabi ng magulang ko na mag-aral at mag-aral. Para sa iba, sobrang babo, oh no, nag-aaral naman ako. Pero there's more into that. Parang sinasabi kasi nila, mag-aral kasi mahirap mag-aral. Tapos kapag sasabihin mo, kapag hindi ka na mag-aral, parang sinasabi mo na inuuna mo yung saya. Pero ano naman kung inuuna mo yung saya? Edi sa huli ka lang din maghihirap. Kaya mas maganda daw na ngayon ka na maghihirap para sa... Huli ka magsaya. Pwede, magsasaya ka na kapag paglaki mo. Parang ganun. Damn. So, ayun, parati ko lang naalala every time na sasabihin na sa akin na mag-aral ka ng mabuti. Pero hindi ko na pinapakinggan mag-aral. Sasabihin ko na maghihirap na lang ako. Totoo. Ganun na For lang. a better future. Uh-huh. Na-mention mo pre yung parents mo. You know, how did they come into play during your SC days? You know, your leadership days? Asan sila dun sa stance na yun? Are they with you? Medyo concerned? Or what? Ano yung parang ganun? Dynamic nyo? Grade 7 to grade 10, ayaw talaga nila pa rin ako mag-hold into position ng ano. Kasi hindi ka makaka-focus. Yun yung sabi, mag-aral na lang daw ako, mag-aral na lang ako. Pero, yun nga, matigas ulo ko, nag-president ako ng grade 7, nag-president ulit ako ng grade 10, big kiss team leader pa ako ng grade 10. So, parang ayaw pa rin talaga nila, pero parang may magagawa pa sila. Parang gano'n. Nandun na ako. Tapos dumating na nung pag grade 11 ako, sabi, Mama, magtatakbo ako ng SSG PIO. Anak, wag na. Ganyan. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Ganyan. Ma, gusto ko talaga tong try. Kahit alam ko naman. Tapos doon ko na linagay yung mga rebuttal ko na, grade president naman ako ng grade 7. President din naman ako ng grade 10. May nangyari ba sa akin? Di ba? Tumataas-taas ako ng ganyan. Grade. So, bahala ka dyan, sabi niya. Tapos, nung narinig na nila na, sabi nila, mag-SC president na ako. Ngayon, sobrang nanghinayang yung nanay ko kung tutusin. Kasi, unahin mo na lang yung mag-review ko na lang para sa college mo. Kasi, minsan lang yan. Makakayanin ko yan. Pero ito talaga yung gusto ko. Tapos hanggang to the point na parang in-accept na lang nila na ganun ako. Ang ginawa na lang nila, basta kung sobrang napapagod ka na, punta ka lang sa amin, susuportahan ka namin. Kung anong gusto mo, susuportahan ka na. Hanggang ganun na yung sinasabi nila na hindi na yun to the point na parang nagagalit sila na nagko-hold ako ng position. Ganun. Okay. To the point na parang nagiging concerned sila at the same time nagiging supportive na lang sa akin. Kasi parang nakita na rin nila yung parang worth ko dito sa Pisay. It's your passion. It's my passion. It's not a phase, mom. Like, hindi lang yung parang gusto ko para dahil may position ako, hindi lang para sa title, kundi para dun sa gusto kong gawin na to serve. Calling. It's the calling. It's the calling. So, right now, pre, you know, madami kang ginagawang projects, madami kang plano. What is your legacy that you want to impart bago ka mag-graduate? Legacy? Wala akong specific na kailangan na, every year kailangan kung may ganito para in commemoration of me. Parang, hindi naman ganun. It's like yung low-key. Ako yun, pero like, they don't need to know. Yung sa akin lang is, marami rin naman akong self-initiated na projects. I would like to stay that at it is na to the point, yung parang kapag gagawa ka ng project, dapat yung memorable. Ganun. Tapos at the same time, yung legacy na lang naiiwan ko dito is yung achievements namin as a whole student organization. Wow. Kasi ayoko mag-angkin ng mga, alam mo yun, yung
parang yung kahit initiative ko, pero hindi lang naman ako yung nagtrabaho. Totoo. Ganon. Ang gusto ko na lang gawin siguro is to pass down yung lahat ng alam ko to the successors. Wow. Kasi mas matutulungan namin sila, mas matutulungan namin yung organization itself. Kasi yun nga like hindi mo kaya gawin lahat in just 1 year, diba? So, wala, ang cool nun. Ang cool ng sinabi mo dun. May gusto ko pa ba idagdag para may sasabihin ka pa ata dun? Hindi kasi ako naniniwala na yung kailangan na, ay, dami kong hindi nagawang projects, kailangan ipasa natin lahat sa next successor. Hindi, ayoko gawin yun. Gusto ko yung may sarili din silang initiative na gusto namin ng ganitong event, gusto namin ituloy itong event. Hindi yung parang sasabihin na, hala, ang daming binigay ni Kuya Ayman na projects na hindi nila nagawa. Parang ang negative naman ng isipin yan. Ang gusto ko na lang sabihin, kung parang if ever, gusto kong ma-realize din nila na ang pagiging organization itself, hindi siya madali, hindi rin siya mahirap, basta tulong-tulong kayo. Totoo. Kaya kung, kuyari, binibigay ko kung parang advice or wisdom ko na if ever na matatanggal na ako sa posisyon, bibigay ko na lang yung alam ko na alam kong mas makakatulong pa sa organization. Yun din yung natutunan namin nung katulad ng isa pang opportunity. Wait lang, medyo off topic na to. Sige, go lang. Off topic na to, yung nangyari nung March 22 and March 23, which is exchange. Yung exchange. Nakita ko sa Instagram. Seminar ng leadership. Parang alam mo yung parang yung nafe-feel ko dun. Yun yung tipong, alam mo yung troubled na marriage. Pupunta ka sa isang island or parang isang seminar, parang ayusin. Ay, parang team building? Team building. Ganun na ganun siya para exchange. Sa akin. Oo. Kaya sobrang na-appreciate ko na to the point na parang mas na-widen yung horizons namin na alam na namin may problema. Okay. Bakit hindi namin linalabas? So, parang nag-open forum kami doon, nag-team building din kami sa ibang organizations. Like, parang yung sa 2 days na yun, we communicated talaga. So, naging closer kayo doon? Mas naging closer. Kaya yun yung sana yung na-appreciate ko, na sana, if ever na magkaroon pa ng opportunity, parati lang i-take kasi hindi lang naman sasabihin, uy, bakasyon yan, libreng Manila. Ganun, yung exchange. Pero yung point na parang marirealize mo na, wow. Legit yung sinasabi nila. May pagkukulang talaga kami na to the point na kailangan naming ayusin. Pero na-appreciate, parang sasabihin na na-appreciate namin na nag-exchange kami kasi parang, yung as a whole na kayo, nakarinig na nun, naka-idealize na, tama pala sila. Kailangan namin ayusin, kailangan namin pa mag-serve. Kaya nga sinasabi nila, 'di ba? Scholar tayo ng bayan. Amen. Hindi tayo scholar ng gobyerno. Amen. Kaya ang gagawin natin hindi para sa gobyerno kundi para sa bayan. Tama 'yan. Alam mo, like nangangasan ako like yung development mo through the years talaga na from a simple na yung sa homeroom dun sa Gluon. Ngayon big time, big shot na yung SC president. Gaano ka different yung adjustment period nun? Like nung let's say nung PIO ka, gaano ka different yun for you? Every role kasi nagagampanan ko, very very different siya from from every role. Ang pinaka kailangan mo lang talagang makuha is yung proper discipline and proper mindset. Kasi you can't really serve if you don't have that leadership mindset. Na gusto mo talagang may mag-stand up, may mag-speak out. Pero hindi yung kailangan mo na mahinhin ka lang. May mga certain standards talaga na kailangan mong magkaroon. Well, dati, wala naman sa akin yun eh. Grade 8, sobrang mahiyain na nun ako. Like, parang naging introvert ako pati grade 9. Online. Like, wala, kayo lang yung nakakausap ko nun. Discord lang. Pero yung to the point na,
hindi ko hahayaan lang na ganun. Parang sasabihin ko, parang sabi ko nga, in order to become a leader, you need to know na meron talagang problema. Oo. Pero hindi lang dapat sa problema na iba, problema din sa sarili mo. Mm. So, parang ako kasi, parang overthinker din ako. Mm. Sinasabi ko sa sarili ko, uy, pansin ko sa sarili ko na humihinhin ako lately, hindi ako nag-speak up. Tapos sasabihin ko, hahayaan ko lang bang ganun? Hindi. So, nag-try ako ng gradually na, yun nga, nag-take ng public speaking roles, lalo na ng PIO. Tinry ko nung una nung may script, tapos hanggang yung parang impromptu na lang na ginagawa. Parang over time, de-develop mo rin na yung parang, yung sa tingin mong nagkukulang ka, parang nagiging sufficient na. Hindi mo na kailangang isipin na yung, kailangan ko maging perfectong tao. Hindi. Kailangan mo lang pansinin yung gusto mong baguhin, hindi yung kailangan mong baguhin lahat. Damn. So, development, yung sa development naman, hindi, parang feel ko, darating at darating din sa yan, basta kailangan mo ma-realize. Kaya, siguro, proud ako, kasi may help din sa parents ko na, syempre, pinapagalitan ako. Kaya every time na pinapagalitan ako, hindi ko tinitreat nyo na parang ini-hate ko yung parents ko. More self-reflection. O self-reflection talaga. Kaya, wala, thankful lang ako na biglang ganito. Nag-clog na ba? Ayun. Alam mo, like, sobrang dami kong nalaman about yung sa inner workings ng SC from this one conversation. Like, sobrang dami mo na rin na-impart na knowledge siguro dito sa recording. Pero ang palagi kong hinihingi kada end ng The Voice After Dark is, what's your message to the next president or the next SC or the next future leader na kahit homeroom lang. Pero start muna tayo dun sa the next SC president. Ano yung message mo sa kanya? For me, papass down ko lang din siguro yung sinabi sa akin ni Kuya Treb na you don't have to be exactly like me. You have to be yourself to know that you yourself know your problem and the problem of the community. Hindi yung ipoproblema mo na kailangan kong maging standard. Pero just to dignify or parang just stick to your role and be the change that you need to be. Damn. Kasi sabi rin nila na walang pare-parehas na leaders. May sari-sarili silang Totoo yan. may sari-sarili silang style of kung paano nila magdisiplina, paano sila mag-lead, paano sila magsalita. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang pagiging leader, hindi lang yan malalaman sa sarili mo. Kaya nga may elections. Makikita din yan ng mga tao. Kaya mas maganda na rin din sana na you need to be you need to be parang the standard for them na isa kang role model na kaya nilang i-look up to. Hindi lang yung gagawin mo siya for position. Hindi mo inuuna sarili mo, kundi inuuna mo yung parang need ng community natin. Kasi marami kang sacrifices na gagawin, oo. Pero that doesn't mean na puro sacrifices lang. Mahahanap mo din yung sarili mo along the way. Kaya, imagine mo yun. Isipin mo na lang to. Binigay sa'yo yung trust, binigay sa'yo yung responsibility ng buong Pisay sa'yo. So, what will you do with that responsibility? Are you trying to waste it? Are you going to parang let that consume you, or you should stand up and try to be the change? Parang ganun. Okay. How about yung sa future SC? Like yung buong organization? Yung future organization, for me, wala talagang perfect na organization. Pero meron din tayong tinatawag na parang
kailangan mo talagang i-recognize na may problema. Mm. Kasi, may mga, yung nga, sinasabi ko, kung hindi mo kilala yung members mo, hindi mo na rin, parang sinasabi mo lang, hindi mo kilala yung organization itself. Mhm. Kasi, hindi mo kayang, parang, hindi na sa control, parang hindi mo kayang pakisamahan yung Mga kasama mo. which is parang mahihirapan ka lang din. Kasi, no organization is a one-man team. Mm. An organization is a group of people to share a common goal, which is to show their passion and serve the community itself. Direct quote Ganun yan sa exchange. Joke lang. Parang so as the organization itself, kung hindi mo kaya or hindi mo ma-realize yung problema mo sa sarili, hindi sa organization, hindi mo rin malalaman kung ano yung problema ng community. Mm. Kaya unahin mo talaga na alamin kung may problema ba talaga or parang may nasasabing problema sa'yo para alam mo kung anong marereact mo or parang anong magiging parang intervention, kung anong gusto mong gawin. Parang mag-reflect ka na lang. Dahil, yun nga, hindi mo rin naman mapipilit sarili mo kung ayaw mo lang din naman palang gawin. Amen. Ayun, kaya gusto ko na every time na may opportunity din, mag-open forum. Mag-exchange daw kayo, guys. Sumali daw kayo doon next year. Obsessive. Ulitin nyo daw. Run it back. So, Ayman, thank you for this wonderful interview. That you're was very my much. last question. Once again, thank you for serving this school. Thank you for serving my scale project. And thank you for everything you have done. Welcome. It's so nice to be part of this podcast. Yes. So this has been The Boys After Dark with Ayman Carla Turla. Bye-bye! Bye-bye.